Hey guys, no, good afternoon. So, shout out nga pala kay Boss Jose Honorico. Niregaluhan siya ng kanyang anak na si Boss Peter ng pair, mga boss. Pair ang niregalo. Napakaswerteng tatay nito. So, tumawag sa akin si boss at nag-chat sa akin, nag-usap kami na gusto daw niya regaluhan yung kanyang tatay ng magandang manok. So, after niyang tumawag, nakipag-usap sa akin, then nakipag-deal agad. No? So, nagtanong siya kung may COD, sabi ko never. Wala talagang COD na nangyayari dito sa GTP. Kasi ako mismo nakakausap niyo. So, hindi naman pwede na ma-scam kayo kung ako mismo yung kausap nyo. Ako mismo yung gumagala dito sa farm. So, hindi siguro reasonable yung ayoko sa online kasi may scam ako. Ikausap nyo nga ako. Diba? So, wag kayong makipag-transaction kung hindi ako yung kausap nyo. Makipag-transaction lang kayo once na na-contact nyo si GTP. Ngayon guys, ito po yung super brown red. Super talaga. So, ito po yung napili ko para kay Boss Peter. Pang regalo sa kanyang tatay. Guwapo nito guys. Ayan, eh. Pure po ito, SBR. Anak mismo ng ating original. So, ito yung lalaki, SBR siguro. Ito-cross niya ito, no? At ang kinuha naman yung babae ay isang Boston Millionaire. Pakita ko yung Boston Millionaire mga boss. Ito yung Boston Millionaire mga boss na light side. Ito yung pamaris niya dun sa brown red na kinuha niya. So maghahalo siguro siya ng katulad nung kay Tata Ray na Spartan Millionaire, pero ang pagkakaiba lang ito sa kanya SBR sa Millionaire. So ang ganda nitong babae ito mga boss, ready to breed, bilog na bilog. So baka magtaka kayo ha, putol po ang pakpak niyan. Ayan, pinutulan ko po yan kasi baka mamaya lumipad sa range. Napakanipis ng paa. Ayan, napakaswerte no nung tatay ni Boss Peter at talaga namang niregaluhan ng kanyang anak. Sana all. So, kayo ba ay napapasana all? Ay, mga boss, na alam niyo, kayo, kung mga nakakaluwag man kayo, gaya nga ng sinabi ko, wala namang masamang maging selfish. Pero, kung kayo naman ay nakakaluwag, no? At buo na, marunong na, kumbaga, stable na, hindi naman siguro masama na regaluhan niyo yung inyong mga tatay na sabungero. O naman kaya yung sarili ninyo ang regaluhan ninyo. Huwag naman kayong, diba? Huwag kayong papayag na kayo iiwanan kayo ng panahon. Nalilipasan na kayo, yung linyada pa rin na lumang linyada pa rin yung ginagamit nyo. Which is kailangan mo na talagang mag-infuse kasi sa panahon ngayon ang dami ng mga bago. So, wag kang mag-stay dyan sa luma mong linyada kasi nga pinaglumaan na yan mga boss, no? So, eto po silang dalawa, ayan oh. Ganda ng tindig ng brown red oh. Ganda ng tindig. Ito yung isa oh. Yan yung regalo ni Bossing sa kanyang tatay. So, ikaw ba, kailan mo re-regaluhan yung sarili mo o yung tatay mo? Pag pumuti na ang uwak o pag pumuti na yung buhok mo. Kailan ka pa mag-iisip? Kailan ka pa magigising sa talo na lagi mong tinatamasa? Dahil nga, dati naman nagpapanalo yung mga old line ko, bakit ngayon hindi na? Mga boss, sa sobrang dami ng bagong labas ngayon na bloodline, kailangan po nating sumabay, no? Hindi ko naman sinabi na kailangan yung gumaya. Sumabay lang kayo. 'Di ba? Ang dami ng malalakas ngayon, ang dami ng super. Tapos nag-i-stay ka diyan, kung saan ka andyan, payag ka, wala kang pride, no? Pagpasok mo ng sabungan, kilala ka na mahina ang manok, payag ka nun. 'Di ba mas nakaka-proud pag umakyat ka, nakilala kang malakas ang manok mo.
Nako, delikado yan, no? Ang lakas ng manok niyan. Kahit maliit lang ang game farm niyan, ang lalakas ng manok niyan. Hindi ba nakaka-proud yon bilang isang backyard breeder? Di ba? At wag na wag nyo ring tatawagin yung sarili nyo na backyard breeder lang ako. Kasi kung wala ang backyard breeder, walang game farm. Tandaan nyo yan. Di ba? Saan ba umaasa ang game farm? Di sa backyard breeder. Di ba? Sa mga buyers. Di ba? Hindi ko naman sinabi na lahat umaasa sa mga backyard breeder, mga buyer, pero yun ang totoo. Real talk. Pera na lang kung para kang si A.E. Cobra na mayaman, hindi kailangan na ng pera. Hindi na niya na kailangan ng buyer kasi sobrang dami niyang money. Pero tayo, na maliliit na mga game farm, ay syempre kailangan natin. Kaya lagi ko ina-advise sa inyo, bakit pa kayo nag-aalaga ng putyo-putyo? Diba? Huwag kayo mag-aalaga ng hindi nyo alam kung anong linyada. Huwag kayong papayag na nagpapalahi kayo tapos yung gamit nyo reject. Kaya nyo namang mag-ipon eh. Diba? Puripot lang kayo. Kaya nyo yan. Kaya nga ng isang bata na mag-ipon. Kayo pa ba? Diba? Yung iba naman, naghihintay pa na maubusan, saka magpapasok ng bagong bloodline. Naghihintay pa na, alam mo yon, maliitin ka ng maliitin ng mga kapitbahay mo bago ka umaksyon. Huwag lang hintayin. Yung iba naman, pinipigilan ng partner nila, kaya yun ang nagkukos ng away. No? So si partner, ayaw bigyan yung kanyang asawa ng magandang manok, hinahayaan lang na yung pride ng kanyang asawa inaapakan ng ibang tao dahil nga mas importante sa kanya yung kaligayahan niya na wala siyang pakialam sa kanyang padre di pamilya. Diba? Hayaan na lang yan. Padre di pamilya ka naman, hayaan na lang kita dyan. Ikaw naman, na padre di pamilya, kaya nga padre di pamilya ka eh. Ikaw yung puno. So, huwag kang papayag na yung sanga ang magkukuman sa iyo dahil ikaw nga ang puno. Pwede kayo mag-usap, di ba? Pwede naman kayo mag-usap, gusto kong bumili ng bagong bloodline. Kahit hindi na sa akin mga boss. Ang atin lang kasi is advice. No, advice lang kasi dumaan talaga ako sa talo. Matanggap ko yun. Dumaan ako sa talo, sa maraming pagsubok. Sobrang nilalait ako, no? Ay, ayan na naman, yung pangit ang manok, oh. Kasi wala nga akong pera eh. Pero sinabi ko sa sarili ko, balang araw, lahat ng manok na gusto ko, makukuha ko. Andito na nga. Natapos ko na. Then masaya na ako. Then sana naman kayo din. Diba? Mahalin nyo yung sarili nyo. Hindi naman pwede na lagi na lang iba yung pinupukusan nyo. Diba? Kadalasan po sa mga tao na successful ngayon, kadalasan sa mga big time breeder ngayon, ay dinevelop muna nila yung sarili nila bago sila tumulong. Dinevelop muna nila ng dinevelop, wala silang pakialam sa iba. Ganon din ikaw, walang pakialam sa iba. I-develop mo muna yung sarili mo. Kasi inaapakan ka na eh. Diba? Bugbog ka na sa talo eh. Siyempre dito sa sabong, may talo, may panalo. Pero mas lamang ang panalo kung yung manok mo quality. Diba? Pumili ka sa mga ibang breeder. Mga sinasabi nyo na kaya ako nag-vlog ng ganito para bumili kayo sa akin. Hindi. Ang sinasabi ko, gumising na kayo. Diba? Tapos na yung ano eh. Tapos na yung sinyalado eh. Tapos na yung mistiso eh. Mananalo na mistiso, wala na yun sa generation ngayon. Kung sa gamit nga, kung sa cellphone nga, 'di ba? Ang iPhone napakadaling magpalit ng unit. Napakadaling mag-improve. Ganon din ang manok. Napakadaling mag-improve. Alam niyo mga boss, yung pera kasi madali lang po yan kitain. Sabihin mo naman sa akin, madali kasi malakas ka na. Hindi, madali lang talaga yan. Pag pinag-iipunan, no? Madali lang yan mga boss. Mag-ipon ka lang na mag-ipon, tapos pag lumaki, ibili mo ng makabuluhang bagay. Yung makabuluhan, yung masaya ka.
Oh. Pero sa larangan ng aking dito, sa pagbablog ko, ini-encourage ko talaga na yung backyard breeder, tama na yung pag-aapisan nyo. Tama na yung hahabulin ka dahil alam nila na yung manok mo mahinang klase, which is meron namang GTP na nag-breeds para ma-improve yung backyard nyo. Yung backyard mo. Huwag mong irason na maliit lang yung manukan mo o backyard breeder ka lang. Dahil nga, isa kang sabungero, so meron ka dapat pride. May pride ka. Ayaw mo ba na pinupuri ka dun sa taas ng, di ba? Sabungan na yung manok mo malakas, guwapo. Pag nagka-problema ka, bilang isang backyard breeder, di ba? Ako, tulad ko, dati nagka-problema ako, so bininta ko yung mga manok ko. As a backyard breeder, kailangan din nating magbenta. No? Huwag niyo sabihin sa akin na hindi, magsasabong lang ako. Mali yan. Magbenta ka rin. Huwag puro sabong, binta-binta din. So, ganun po yung mga idol. Pag maganda ang manok mo, yung iba naman kasi maraming rason. So, ang rason nila, backyard breeder lang ako, wala namang nabili sa akin. Paano nga bibili sa'yo yung buyer kung alam niya na mahina yung manok mo? Backyard breeder lang ako, hindi ako kilala. Hindi naman ikaw kasi yung bibilhin. Diba? Ang bibilhin kasi yung manok mo eh. Yung manok mo ang hinahabol nila, hindi ikaw. Parang sa malalaking farm lang din yan. Kung itong farm na to kilala na mga lost line o mahihinang manok, walang bibili dyan, malulugi at malulugi yan. Ganon yun mga boss. Kaya ako bilang game farm ay pinapanatili ko talaga na mga super quality itong mga manok dito. Kahit gaano ba yan kamahal, kung kaya kong bilhin yan, bibilhin ko para lang makapagpalabas ng puro. Yan din yung reason kung bakit hindi ako nagbabattle. Kasi kung ano yung gusto ko sa isang farm na makuha, gusto ko yan din yung magiging anak. At dahil yan yung magiging anak, yung manok na yan, na binili ko na broodcock, gustong gusto ko, imposible naman hindi magustuhan ng mga kliyente natin. Diba? De, gusto ng kliyente mo, gusto ko yung broodcock mo. O yan, ang daming anak, kamukha niya. Tapos, ang problema mo. Ganun lang yung mga boss. Huwag niyo itago yung pera kasi yung pera naluluma. Nasusunog. So pag iniwan mo lang yan sa bahay mo at nasunog yung bahay mo, damay pati pera mo. Diba? Niluklok mo lang yan sa bangko, ang makikinabang dyan, para lang sa mga gustong magkaroon ng game farm itong sinasabi ko, hindi ito para sa mga mayayaman na backyard breeder. Kasi mayaman na sila, so hindi nila kailangan ng pera. Kasi nga, malaki na yung source of income. Ito ay para sa mga nagsisimula. Alam nyo naman mga boss kung saan ako nagsimula. Diba? Nagsimula ako sa pinakamaliit at pinakamahirap na buhay. Nagsimula ako doon. Hanggang sa ngayon, nagkaroon ako ng sariling farm. Kasi nga po, hindi po ako sumusuko at hindi ko tinatago talaga yung pera ko. Hindi ko tinatago yung pera ko. Tago ko yan kasi pera ko yan. Ini-invest ko eh. Money pasting. Iwan ko lang kung tama yung words na yun. Money pasting. Wala naman akong knowledge sa business. Diba? Pero masarap mag-aral with experience. No, na-experiment mo. Kasi ako, wala man akong knowledge sa business. Hindi ko lang alam ba't ako naging businessman. Diba? Bakit ako naging businessman? Dahil din sa mga manok ko na magaganda, tinulungan nila ako na iangat ako. At ngayon, ang dami ko ng manok at ang gaganda at ang mumura. Then, baka sabihin nyo naman na mura yung manok mo. Patay yan dito sa panis yan dito sa binili ko, ang mahal. Kaya subukan nyo na lang ibitaw. Okay? O sige, eto na. O, nakabili kayo sa akin ng manok ng 8 susi, 7 susi. Ibitaw nyo ngayon sa 35 susi at 40 na susi. Bitaw nyo yung manok na nakuha nyo sa akin 7 susi. Bitaw nyo dun sa mga imported. Ibitaw nyo. Tingnan natin kung mabubugbog. Ang tanong kung mabubugbog nga ba.
Dahil yung manok na yan, galing din yan sa mga sikat na breeder. Dito lang pinalaki. Parang Pilipina at Pilipino lang yan na doon nagsama sa Amerika. Ang anak Pilipina at Pilipino pa din. Ganon yun mga boss. Alright, so yun lang ang ating vlog for today. Maraming salamat sa inyo mga boss sa pagsuporta sa GTP Gym Farm. At hayaan nyo at ipagpapatuloy ko ang pagpapaganda at pagpapalawak ng aking farm para lang maibigay yung the best of the best para sa inyo. Ang GTP Gym Farm mga boss, nagkukondisyon ng manok para pag uwi nyo, ilalaban nyo na lang. No? Nagkukondisyon kami ng manok para pag uwi nyo, ilalaban nyo na lang. Okay? Kaya available po sa amin yung mga nakakondisyon na. Alright, so yun lang mga boss. Maraming salamat. God bless you all. Mabuhay ang bayang sa Bungero.